Eto, ipubusta ko sa inyo. Pagdating ng panahon, magpatuloy lang ito si Jay Guevara ng ginagawa niya, manindigan sa katotohanan. Lalagpasan niya ho ang viewers ni Cash Janet. Ipubusta ko sa inyo. Basta magpatuloy lang siya sa ginagawa niya at mag-improve pa siya. Sigurado ako lalamang at lalamang walang kwenta eh. Alam mo, si Cash Janet ang pinaka nakita kong walang kwentang channel. Minsan nga may punto pa si Nino kaysa sa kanya eh. Isipin mo ganun kakababa, mas may punto pa sa yung sinto-sinto. Di ba? Ganun kababa. Kung si Nino na medyo alanganin, mas may punto pa ng konti kaysa sa'yo. Di ba? Ayun lang, gusto ko lang sabihin. Ito. Nung habang nag-shoot po kami sa nisang kapon. Tama. Nag-shoot po kami sa SMNI. Meron ako narinig. Yung tungkol doon sa mga bayaran daw na mga ads na sinasabing sinisiraan si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. Actually kasi, hindi ako although meron nag-report sa akin na yung nagpa-ads doon ay kaibigan ni Bongbong Marcos o nakasama ni Bongbong Marcos. Marian, salamat po. Although, hindi ko po kasi personal na nakita, kaya hindi ko mai-report dito. Okay? Kaya ayoko sabihin. Kasi baka mamaya, hindi ko naman personal na nakita, ibinring up ko kagad sa inyo. Unless nakita ko ng personal, yung video at lumabas, kasi nandun daw sa YouTube yun eh, yung video na yon, tas lumalabas kung sino nagbayad ng video ads na yon. Okay? Personally, hindi ko po nakita yon. Gayunpaman, meron ako isang bagay na sigurado akong eto scripted. Kung maaalala ninyo na isang araw, binanatan po natin dito si Makagago. Kasi kitang-kita naman natin na halatang-halatang scripted. At pinaliwanag ko nga sa inyo, bago lumabas si Makagago, meron akong nakuhang impormasyon, November last year pa lang, na meron silang mga i-hire na mga rapper, flip-topper. Diba? Kung maalala ninyo, meron akong sinabi sa inyo nung ganun. Tapos biglang lumabas itong mga ilang flip-topper at rapper na pumasok bigla sa politika. Nandyan na po si Makagago. At pinakita nga po natin last time yung kay Makagago. Sino nakapanood nun dito? Yung video ni Makagago na binabanatan po si Pastor Kibuloy, ako po, at saka si Pangulong Duterte. Sino nakakaalala nun? Naalala nyo ho yun? Diba? Napaka masyadong scripted. Tama, bali? Ito patunay na talagang scripted yon. Bakit? Inulit pa ng kasamahan niya. Ipapakita ko sa inyo ha. Tingnan ninyo. Inulit pa ng kasamahan niya yung kabobohan ng script nila. Si Gagong Pastor Kibuloy, ang walang yang appointed son of... Bakit sa iba ka nakatingin? Hindi ka nakatingin sa camera. Napaka-obvious, Brad. Napaka-obvious. Next time, i-memorize mo naman yung script nyo. Motherfucker! Absuelto sa mga kaso dahil sa isa pang gago, si Papa Digo. Ayan. So, same script, di ba? Absuelto daw dahil kay Pangulong Duterte. Yan din ang script ni Makagago. Halata naman, gagawa ka na lang ng bashing mo. Scripted pa. Copy ka. Dahil naging presidente siya noon, yun ang naging dahilan kung ba't nakatakas tong gagong pastor na to sa mga kaso niya. Nakatakas daw dahil sa presidente. Ay, ang tanga talaga. Ipapakita ko sa inyo kung gaano katanga ito, ha? Yung naabsueltong sinasabi niya, yung mga kaso niya before, hindi ho presidente si PRRD noon. Matagal na po yun. Ay, nako. Nagawa ka na lang script, mali-mali pa. Hindi pa po presidente si Pangulong Duterte noon nung naabsuelto siya sa kaso.
At sino naman isang Tolonges na to? Oh, ayan na naman, yung salitang Tolonges, na same din ang ginamit ni Makagago. Talagang ano, no? Talagang paulit-ulit pa sila ng script. Ito yung taga-balita ng mga kunwaring magagandang ginagawa ng dalawang to. Ano, Pilipinas? Magpapaloko kayo sa mga yan? Ayan ha. Ibalik lang natin yung sinabi ni Makagago. Tingnan nyo kung gaano kapareho. Kamusta ang lahat mga boss? Pinapakilala ko po sa inyo ang tatlong demonyo sa ating bansa ngayon. No? Si Pastor, si X, at saka itong Tolonges na ito. Mga kahombre ko, ayan po yung tatlong nagpapahirap lalo sa sitwasyon natin. Kasi dinidivide po nila ang mga utak ng mga Pilipino. They are actually encouraging people na maging against sa gobyerno. Eto mga boss ha, uulitin ko. Ayan Ito na. si Pastor, yan po ay napakadami ng kaso. Lalo Ayan. na sa Amerika. Okay? Nasalba siya, pasalamat sa administrasyon nitong. Ayan. So pareho lang din. Nasalba siya, Nino, ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Ibig sabihin, presidente na si Pangulong Duterte noon. Same logic, same kabobohan. Pareho lang sila ng kabobohan. Parehong-pareho ng script. Dito mo makikita talaga na halatang merong nagbabayad di umano sa ganitong klaseng kwento. Sa ganitong klaseng script. Tuloy. Ex-president na ito. Which itong ex-president na to ay pinagtatanggol Nino! ng napakalala with all his might, with all his life nitong vlogger na yan. Now, mga boss. Di ba? So, yun. Alam nyo na. Alam nyo na dito sa dalawang to, halatang meron ho silang script na binabasa, script na sinusundan. Alam mo, pinanood ko nga yung video nitong, yung si, ito. Si Gagong Pastor Gib. Alam mo, nung pinanood ko yan, si Nico, pangalan niya Nico. Ito, ipapakita ko lang, konti lang naman para, ito, papakita ko. Ayan. Natin more about it later. Ayan. Wait lang. Nung pinanood ko to, sabi ko, ay grabe, iba ang tama nito, malupit. Dinaig pa talaga si Nino. Ito ha. Para lang makita ninyo kung ito bang tao na ito ay tipo ng taong mamahalin ng kanyang bansa. Parang nung nakita ko na ito na yun, Ancorito, ako na to. Tapos parang habang tumatagal, ginamit ko ang Ancorito parang wala pang isang taon na nagsusulat, nagpe-perform ako spoken word. Ancorito. Wala You nang were beat performing as... Wait Gusto ko mag-rap. Okay. So sabi ko, hindi siya Ancorito ang rap. Hindi siya yun. Kailangan ng welcome. Okay. Bumalik siya ng gubat. Bumalik daw siya ng gubat. Okay? Tuloy. Malalain ako. Ang kabuti. O sa mga hindi mo nakakaalam, alam mo yung ibig sabihin ng kabuti. Mushroom. Kasi meron nung sa ibang bansa na medyo may tama ho yung mushroom. Nakita ko na kumakalas yung tornilyo. Again guys, yung kinig... Kumakalas daw yung tornilyo niya. Buti nga nag-butt-in na to eh. Buti medyo kinurek niya na ng konti eh. Itong nag-i-interview sa kanya. Kwento dito ni Akatay, pinagdaanan niya. At hindi namin sinasabing tama at hindi namin sinasabing gawin niya. Huwag gagawin ng Wag. labag sa inyong kalooban. Wag. Hindi rin, kahit gusto ng kalooban nyo, wag. Kita nyo? Sabi niya ba? Wag niyong gagawin. Sabi naman itong si wag niyong gagawin kung labag sa kalooban nyo. Ang sabi tuloy nito nag-i-interview sa kanya, hindi, kahit ano sa kalooban nyo, wag niyo pa rin gawin.
Barado na eh. Sunog na sunog eh. Sinunog nung kausap eh. Wag. Hindi rin, kahit gusto ng kalooban nyo, wag. Si Akata po ang pinag-uusapan natin. At si Akata po ang kausap ko at siya yung nagkikwento lamang ng kanyang pinagdaanan. Go, Tol. Ayun nga, kumakalas yung tornilyo ko. Kumakalas na yung tornilyo niya. Iba eh, nakikita ko yung yung nangyayari sa buhay ko na parang Binubuting-ting? Hindi, basta yung inabasok parang ganun eh. Parang Binubuksan. Ay! Kung sino man ang kumuha dito para manira kay Pangulong Duterte at kay Kibuloy, pambihira naman kayo. Wala ba kayong matinutinong makukuha? Talagang yung mga ganito pa ang pumaton na lang sa inyo? Eto talagang meron silang may pattern. Ang mga kinukuha nila, si Nino, si Makagago, si Makmak Humpak. Di ba? Ganyan. Sa totoo lang ganyan ba yung gusto ninyong pakinggan ng taong bayan? Yan ba ang paniniwalaan ng taong bayan? Yung nakakalas yung tornilyo, siya na mismo nagsabi nakalas yung tornilyo niya. Grabe, alam mo, kakaiba to. Nung pinanood ko yung video niya, parang feeling ko kumalas yung tornilyo ko. Panoorin nyo yung vlog na yan. Actually, yung podcast na yan, mga nag-i-interview yan ng mga hip-hopper eh. Nakakatuwa din eh. Nung pinanood ko, sabi ko parang nakalas yung tornilyo ko. Talagang, alam mo yun, nanood daw ako ng matinong mga palabas para bumalik sa yung pag-iisip ko. Feeling ko talaga nahaway utak ko. Anong tornilyo pinagsasabi nito? Pumunta ng gubat, nagmas, nagkabuti, tapos nakita daw niya kumalas yung tambalos-los. Ito ba yung best of the best mo? Eto, ganito mga vlogger ang paninira mo sa amin? Ang anak ng wewe naman. Ganito kayo kadesperado? Pambira, oo. Wala ba kayo medyo matinu-tinu na mga dyan? Vlogger? Tapos may balita ko. Si Sangkay daw, nabuhay na. Si Sangkay pa talaga yung si Talano Gold pang bubuhayin ninyo? Anak kayo ng weteng, oh. Ito yung mga talagang nabubulok na ang channel. Hindi lang pati channel nabubulok, pati utak. Baka susunod na si Lakas Tama na yan, ha? Oy, Lakas Tama, wag ka naman sumali dito. Yayariin kita. Nag-meet pa naman tayo, Lakas Tama. Ano ba kayo na susunod eh? Grabe naman yan. Hindi, eto, dito mo makikita talaga. Hindi, bakit ko pinapakita ito? Hindi ko pinapakita to para siraan yung tao. Sira na siya, hindi ko na siya kailangan siraan. Ipinapakita ko ito para ipaliwanag sa inyo na there is a force behind yung mga paninirang katulad ng mga binibitawan nito. Kasi walang matinong tao ang makikinig sa mga katulad ni Makagago at katulad nito. Hindi nga sila proud na talagang ilagay sa kanilang channel. Si Makagago, di ba? Sa ibang channel niya nilagay, hindi niya talaga inilagay dun sa kanyang YouTube channel. Bakit? Siguro, someday, pagtapos na yung mga mga ganap-ganap at kanilang kasunduan, buburahin din nila siguro. Kasi nga po, I know they're not proud of what they're doing. Sabi nga, trabaho lang. So, ibig pong sabihin nun, iisa lang ang ibig sabihin. There is a force behind in discrediting PRRD, BP Sara Duterte, and Pastor Kibuloy. May puwersa na naninira. Nakakatakot po yan. Hindi ako natatakot kay Makagago o dito sa sintu-sintu na ito.
natatakot to ako dahil that person, whoever tambalos-los he is, sure ako it is not his money na ginagamit to operate against the Duterte. Hindi niya ho pera yun. Sigurado ako doon. So, ibig sabihin, ang laki ng nawawala sa kaban ng bayan para lang siraan si Pangulong Duterte, si VP Sara Duterte, at si Pastor Kibuloy. Ganun po katindi. Kaya nga, alam mo, yan yung isang bagay na nakakatakot dahil baka mamaya, after 6 years, hindi lang utang ang mangyari sa Pilipinas. Baka maging bangkarote na tayo. Baka maging, alam mo yun, ubus ang pera ng taong bayan. Kawawa naman. Diba? Kawawa naman utong bayan natin. Hirap na nga ho tayo. Tapos ganito pa.